Another day, another Jayfern's wife story. Maputik ngayon sa manukan dahil umulan ng malakas kahapon. Pagkatapos nga naming magpatuka ng mga manok ay pumunta kami sa manukan at magbibitaw sila Jayfern ng manok. Medyo makulimlim ang panahon at tamang-tama ay hindi kami pagpapawisan kapag nag-video ng mga manok. Nasa breeding range si Richard nung dumating kami at nagwawalis. Sinabihan namin siyang wag muna magpapatuka ng manok at magbibitaw nga. Itinangkal ni Richard yung mga manok kahapon nung biglang umulan ng malakas at kalalabas lang niya ngayon sa cording area. At habang may ginagawa pa si Richard ay nag-umpisa na muna si Jayfern mag-video ng mga manok na isisend niya sa kanyang client. Nagpapasend ng mga video at bitaw ang aming client kaya pumunta kami ng maaga sa manukan. Sinama ako ni Jayfern para mayroon silang taga-video. 7:30 na yan kaya gutom na ang mga manok. Kapag nagbibitaw kami ay hindi muna pinapakain ang mga manok. Dapat gutom ang mga manok kapag ibibitaw. Mas matapang kasi ang mga manok kapag gutom kaya yun ang pinakamagandang time para sila'y ibitaw. Hindi kami nagbibitaw ng manok kapag busog dahil baka hindi sila matunawan. Nakaabang na sa breeding range ang mga brood hen dahil mga gutom na rin sila. Ibibitaw din kasi yung dalawang broodcock dito kaya hindi mo na sila pinatuka. Nilagyan na nga nila ng gloves yung dalawang manok na ibibitaw at bago nila ibitaw ay pinapicturan muna sa akin ni Jayfern. Pagkatapos kong picturan ang manok, tiningnan muna ni Jayfern kung okay na ang kuha ko. Pagkatapos ay ibinigay muna niya kay Richard yung napicturang manok at kinuha naman niya yung hawak na manok ni Richard para yun naman ang pipicturan ko. Pagkatapos kong picturan yung dalawang manok ay nagsimula na silang magbitaw. Pagkatapos nilang magbitaw ay tinatanggalan ng tubig ang mga painuman ng manok para hindi sila makainom. Halhal kasi ang mga manok pagkatapos ibitaw kaya hindi po pwedeng uminom dahil baka magkahalak. 4 na beses sila nagbitaw sa cording area at yung isang pares naman sa breeding range binitaw. Yung dalawang possum sweater na broodcock ang pinitaw nila dito. Pagkatapos nilang magbitaw ay inayos muna ni Richard ang tali ng broodcock at habang inaayos ni Richard ang tali ng broodcock ako na muna ang nagpatuka ng manok at talagang mga gutom na sila. Matagal-tagal na rin nung huli akong magpatuka ng manok. Bihira na kasi akong magpunta sa manukan ng maghapon kaya hindi na nakakapagpatuka ng manok. Madami na kasi akong alaga ngayon sa bahay kaya hindi na ako makaalis ng matagal. Konti na lang ang mga nakatali dito sa cording area kaya madali lang magpatuka. Lahat ng mga sisiw ay ako ang nag-aalaga sa bahay namin at dinadala lang namin dito ang mga sisiw kapag mga baby stag na. Maselan kasi alagaan ang mga sisiw at hindi pa masyadong gamay ni Richard. Pagkatapos kong magpatuka sa cording area ay doon naman ako pumunta sa breeding range. Pero kinuha na ni Richard ang patuka ng mga inahin at siya na daw ang magpapatuka dahil tapos na siya sa ginagawa niyang tali. Nagtakbuhan na ang mga inahin nung nilagyan na ng patuka ni Richard ang kanilang patukaan. Ako na lang ang nagpatuka sa mga broodcock. Ito yung Boston brood hen namin na lumimlim dati na nagkasugat sa binti. Ngayon nalimlim na ulit siya. Akala ko itlog ng pulet ang nangingitlog dyan, siya pala. Pangalawang batch na niya ng pangingitlog ngayong breeding season. Ito namang hatch pulet ay medyo matagal-tagal na rin itong nalimlim. Mahigit pa 1 linggo ay mapipisa na rin ang mga itlog nito. Ito namang Boston brood hen ay nangingitlog na rin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!